Panayam natin kay Ma'am Rian na Portuguese na isa pong psychologist. Kasi yung mga nepo babies na to, na hindi naman na talaga totally babies, no? Yung tawag dun sa ginagawa sa kanila ay calling out. O, pagko-call out yun. Kasi yung marami sa mga tao, i-observe natin yung content ng mga sinasabi nila. Nagde-demand sila ng accountability kung saan napupunta yung pera. Naintindihan ko yung sinasabi ng iba na baka nagiging below the belt na yung iba. Pero importante din kasi makita Mm. natin yung context kung saan nanggagaling yung nararamdamang galit ng maraming tao. O parang ako, ang kaya ko lang ma-describe doon sa nangyayari na yun ay pwedeng nagiging below the belt sila at yung iba pwedeng low-key nagiging bullying in a way yung naging approach, pero kasi yung intentional at nakikita natin na malawakan na ginagawa nila ay hindi naman siya form of bullying. Kasi kung usually tinatanong ng iba, bullying ba talaga yon? Hindi eh. Calling out siya. Although may ilan na parang nagiging below the belt siya, pero calling out siya, hindi siya bullying. Kasi una sa lahat, kapag sinabi nating bullying, para kasing bullying yung nangyari sa iba dahil below the belt. Pero hindi siya below the belt dahil or hindi siya bullying in a way dahil meron siyang power imbalance, no? Bullying ito kapag may power imbalance. Titingnan natin yung posisyon natin ngayon. Tayo ba ay yung nasa itaas? Tayo ba yung may resources? Tayo ba yung may influence? Kung titingnan, wala. Marami sa mga kababayan natin walang impluwensya. Hindi sila yung ganong sasabihin natin na nanggaling sa hindi sila malaking tao para masabi natin na sila talaga yung nambubuli kasi una sa lahat, biktima sila eh. 'Di ba? So para sa bullying Mm. mangyari, may victim, merong bully. Yung gumagawa ng mga gano'n, nagsasabi sa online, no, hindi sila yung bully talaga kasi mga biktima sila na nagtatanong ano nang nangyari kasi affected sila. Sumunod, may intentional harm ba? Hindi naman nila intention talaga na mang-harm. Nagtatanong kasi talaga sila kung ano yung nangyayari, 'di ba? So, ngayon, dahil wala na talaga at hindi sila pinapakinggan, minsan nagre-resort na yung iba sa parang below the belt na approach. Kasi nga naman, kung hindi pa nangyari itong DPWH na issue na to, hindi naman talaga sila mapapansin at mapapakinggan. Kumbaga naging pinto lang itong DPWH na to para mas lalong maging matindi yung call out. Kasi dati, ang dami naman na nagrereklamo sa 15 billion pa lang ng PhilHealth. May mga issue pa before na nangyari, 'di ba? Na nasa na ngayon, 'di ba? Hindi na ganoon kaingay katulad nung dati. So kaya, ginagamit na nila itong opportunity para mag-demand ng accountability sa lahat ng nakikita nila ngayong problema. Tapos, kasama din dito para masabing itong bullying, may repetition ng abuse. Una sa lahat, hindi naman sila Yes. nang-aabuso. Hindi naman din repetition ito. Ngayon lang nilang ginagawa ito, yung mga tao nagko-call out kasi ngayon na nagkaroon ng pagkakataon. So sa tatlo na to, na parang assumption natin para masabing bullying siya, hindi siya pasok doon sa bullying. Although parang bullying ito sa iba kasi nakikita nila ang strong na mga words, hindi siya bullying. Kasi nagko-call out sila, nagde-demand sila ng accountability. And I think ito ay grounded doon sa matinding galit dahil naapektuhan talaga sila. Kaya nga, 'di ba, kung hindi ka pa nagagalit, bakit? Kasi pare-parehas na naapektuhan tayo, 'di ba?